Magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Nasa po kayo nasa mabuting kalagayan. Maganda po ang mga naisip kong pag-usapan ngayon. Bagamat hindi tayo tutumbok sa mga pagpapaliwanag sa batas, pero magkokomento po tayo patungkol naman sa mga nangyari na mga kaganapan muli sa politika at gobyerno ng Pilipinas. Partikular sa nangyayari pa rin na walang katigil-tigil na pagbabatikos ni Senator Alan Peter Cayetano. Doon nga po sa sinabi ko Alan Peter Cayetano. But anyways, bago po tayo magsimula mga kababayan, sana po kayo po mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Binabasa ko po yung mga komento ninyo. Marami pong salamat mga kababayan. At sana tulungan niyo po akong mapataas pa yung subscriber at marami pang maabot ang ating mga pagpapaliwanag. Kasi simula ko lang po ng isang buwan at sana gumanda pa, matuto pa tayo ng mga paraan ng pag-YouTube para mas maganda ang ating mga pagpapaliwanag. So kanina po pinost ko po yung pagpapaliwanag ko tungkol sa kaso na usurpation of authority na posibleng kaharapin ni Mike Defensor. Hindi ko na po pinaliwanag doon yung sa plunder or yung sa RA 7080 kung saan pinaliwanag ko po kasi yun sa video ko patungkol sa kinakarap na kaso ni Marcoleta. So dito po tayo sa medyo mas mababaw pero magulo. Ano mga kababayan? So finally, nagkaroon na nga po ng leadership change sa Senado. Ang official na nga po na naihalal na Senate President si Win Gatchalian. Pero hindi pa po doon natapos. Alam naman po natin nangyari. Hindi na nga sinipot yung special session. Tapos nung sumipot na sang hapon, yung Committee on Appointment muna, sinubukang harangan yung mga promotion ng general. At pagkatapos nun, nawala ulit, dumating ang minority, ibang minority nung nasa hapon na sesyon. Tapos gigil na gigil ang pag-i-interpolate para doon sa bill na sinusulong ni Rizzo Ontiveros. Alam niyo po, tinutukoy ko si Pia Cayetano, Pero punta po tayo dito kay Alan Cayetano. Alam naman po natin base sa mga sinabi sa media, hindi pa siya bumabate, Pero okay lang po 'yon. Ang mabigat po ito. Pare-pareho po silang sinasabi gusto nila magtrabaho. Pero sila rin po yung hindi nagtrabaho. 3 araw nilang binitin ang trabaho. Hindi sumisipot sa sesyon. Pag sumipot, late pa. Tapos, sila pa yung pabiktima ng gagaslight. Tignan niyo po yung mga banat ni Alan Cayetano kanina at kahapon. Di ba? Obviously, sinasabi niya na nangyari lahat ng ito para ilis daw yung issue sa pagtakpan yung flood control. Ang tanong po natin mga kababayan, pinagtakpan po ba yung flood control? Lahat po tayo gusto ng katotohanan mga kababayan. Yung bang chairman si Ping Lacson na ipagtulungan ba si Alan Cayetano? Umattend ba siya ng hearing ng Blue Ribbon Committee? Pumirma ba sila nila Marcoleta doon sa report ni Ping Lacson na pinapakasuhan niya yung mga pangalan? Iba doon mga senador na kaibigan nila dahil yun ang lumabas sa ebidensya. Di ba nga sinabi pa ni Erwin Tulfo sa isang interview that noong pumunta sa kanya, yung sa babae nga inirapan pa siya. Kasi bakit niya pinirmahan? Kasi vice chairman siya, wala siyang choice. So, ano pong ibig pong sabihin natin? Yung sinasabi ni Ping Lacson na kung saan dinadala ng ebidensya, yun ang pupuntahan nila. Ayaw ng grupo ni Alan Cayetano noon. Kasi ang gusto lang nila, si Romualdez at si BBM lang ang tumbukin. Ang problema nga, wala silang may presentang ebidensya. Puro sila picture ng maleta, kung sino-sino. Pag tumalon, yung kalaban nila dati may maleta natanggap. Nung pumunta na sa kanila, wala ng maleta. Yung umalis sa kanila, nagkaroon ng maleta. Kay Tito Soto, inabot nila kay Mark. Si Mark patay na pala in 2015. Ang dami nilang sabit mga kababayan, ang hirap paniwalaan ng kredibilidad nila. Tapos ayaw nilang sumunod sa rules. Gusto nila yung sarili lang nila, yung masusunod. Paano ba yun? Katulad po, kaya po sinabi ni Senator Lacson na hindi totoo na walang ginawa. Alam niyo po bakit mga kababayan? Sinasabi niya na walang ginawa Pero alam naman natin nakakulong ang mga diskaya.
nakakulong si Bong Revilla, nakakulong sila Bonoan, nakakulong sila Jingo Estrada at iba't iba pa mga personalidad. Pero hindi pa tapos. Marami pang recommended na kasuhan. Pero may ginawa ba? May mga nakakulong eh. Ayaw lang nila ng mga taong nakakulong kasi may gusto silang taong nakakulong. Selective yung gusto nilang proseso. Ayaw nilang kung ano lumalabas sa ebidensya. Madali po magturo pero meron pang bigat yung ebidensya pinapakita nila. Ang ginagamit nila, nililiis nila. Imbis na umattend ng sesyon ng Senado, pupunta sa live kung saan hindi siya pwede debatihin. Doon siya putak ng putak. Hindi naman pumapasok. Alam niyo po, sa trabaho nga, pag di ka pumasok, nakakayaan pa mag-social media. Pero to matindi. Ngayon, yung sinasabi ni Lacson na 700 billion na sayang, hindi nakukuha ni Alan Cayetano yung punto. Ang sinasabi niya, kahit sinong mang Senate President, yung pa rin naman ang sumatotal nun. Tama naman yun. Tama siya dun. Pero yung sumatotal niya, walang nagawa. Ang nagawa nung sumatotal niyang 700 sa loob ng 23 days niyang pamumuno, drama, putukan sa Senado na iniimbestigahan na lumabas na. Sana po mapanood niyo yung video ko kung saan pinaliwanag ko, sinasabi ng DOJ, wala naman palang hindi naman pala under attack. Kasi nga, yung mga tama ng bala, ang taas ay para sa tao. Tapos, yung 44 na basyo ba, 40 o 44 na basyo ng bala, nanggaling na din sa baril nila ng mga usaha. So, sino kaputukan nila? But anyways, ano pa? May fugitive na tinago sa loob ng Senado. Sinabi nila under Senate custody, protective custody. Nirespeto ng pamahalaan. Tapos pinalabas nila, may parang bang naka-protective custody pero pwedeng lumabas anytime. Tapos sasabihin nila, senador siya, pwede siyang lumabas anytime. Eh yun naman pala bakit nyo nilagay sa protective custody? Di po ba? Magulo tong grupong to eh. Tapos yung 700 million na sinasabi, ano pa nagawa? Ano bang batasan na ipasa niya sa 28 days niya? Siya nga mismo hindi umaattend ng session niya. Ngayon, kung paano mag-mislead si Alan Cayetano, ang matindi, tingnan niyo po pinuna po niya yung ginawang National Orchid, yung waling-waling. Na para bang yun lang ginawa. Umpisa, ito pa mga kababayan yung unang 3 oras ng special session kung saan wala ang umattend na minority. Ang dami pong nagawa ang ating Senado. Unang-una, naipasa nila sa third reading. Ilan ba yung third reading na naipasa nila? 3 o 4? O 3 ata. Tapos nag-ano pa sila? Ano ba tawag doon? Yung Mindanao Help, yung SB 2259. Tapos yung resolution nila, Senate Resolution 452, yung pinasalamatan nila sa mga benepisyo ng mga rescue workers, yung mga uniform services, yung mga civil groups na tumulong dyan sa Mindanao. Inadapt nila yan. Yung Senate Bill 1990, yung protection on agricultural fishing, inamendahan din nila yan. Yung nag-ratification sila ng BICAM, ng SB o Senate Bill 1894, yung an act enhancing universal access on tertiary education ni Senator Joel Villanueva. Ang dami, yung business system ni Kiko Pangilinan, yung RA 12231, yung Senate Bill 1905, yung Magna Carta for Healthcare Workers, kung saan ito nga yung pati yung doon sa barangay yung na hinarang ni Pia Cayetano Okay lang naman magkaroon ng interpolation pero sa kanya may gigil Hala obvious na galit Yung Senate Bill 2272 ni Bam Aquino, yung masustansyang pagkain para sa kabataan. Di ba naipasa rin? Ano pa? Yung Expanded National Nutrition Act. Yung Philippine citizenship nila Benny Boatwright at naipasa rin yun. Tapos yung mga generals na confirm. Bagamat inarang pa ni Marcoleta yan kasi dumating sila nun So, yung unang 3 oras, sobrang dami na naipasa. Higit na sa dami sa 3 linggong pamumuno
ni Alan Cayetano. Tapos ang pinansin lang niya at gusto lang niyang sabihin sa kanyang YouTube o sa Facebook ay yung waling-waling yung ginawa. Hindi, wala naman daw importance na necessity. Ano? Hindi, kasama yun. Pero hindi lang yun. Ganon po, makatindi mag-gaslight ang mga taong yan. Pabiktima. Pero tapos na po yan. Inaabot na po ang kamay para magsimula na ulit. Pero obviously, halata namang ayaw magsimula. So, sana ang magagawa natin mga kababayan ay pagdasal ang ating mga namumuno sa atin na sana ay gawin ang tama at huwag gawin yung dahil sa dikta ng political interest nila at kanilang mga issue personal. Hanggang dito po muna mga kababayan. Maraming pong salamat. Sana po may natutunan tayo ngayon. Sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like dito po sa AJ Commentaries. Hanggang dito po muli mga kababayan. Salamat po sa inyo.